Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Resulta ng investigasyon ng PNP Internal Affairs Service sa pagkakapaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa, posibleng mailabas bago matapos ang Disyembre. Pangulong Rodrigo Duterte, inireklamo ni Edgar Matubato sa Ombudsman kaugnay ng umano'y mga pagpatay ng Davao Death Squad. Malacanang, iginiit na harassment lamang ang isinampang reklamo. Paglabag sa batas kontra human trafficking, isusulong na mapabilang sa mga krimen na papatawan ng death penalty. Armed Forces of the Philippines Vice Chief of Staff Lieutenant General Glorioso Miranda itinalagang Acting Commanding General ng Philippine Army. 7 nominees sa pagka-associate justice ng Supreme Court pasok sa bagong shortlist ng Judicial and Bar Council. Operasyon ng Pasig River Ferry System mas pinalawig ng Interagency Council for Traffic. Libreng shuttle service iniaalok sa mga pasahero sa Guadalupe at Escolta Station. Una sa ating mga balita ngayong hapon, posibleng mailabas na ng Philippine National Police Internal Affairs Service o PNP-IAS bago matapos ang buwan ng Disyembre ang resulta ng investigasyon sa kaso ng pagkakapaslang kay Albuera Mayor Roland Espinosa Sr. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Halos kumpleto na ang hawak ng mga dokumento at ebidensya ng PNP Internal Affairs Service kaugnay ng investigasyon sa pagkakapatay sa dating alkalde ng Albuera na si Rolando Espinosa at isa pang inmate na si Raul Yap. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni PNP-IAS Acting Deputy Inspector General Chief Superintendent Leo Angelo Luterio na nakapagsumiti na ng counter affidavit ang mga tauhan ng CIDG Region 8 na respondents sa kaso. Sa pagtaya ng IAS, maisusumiti na nila kay PNP Chief Ronald De La Rosa ang resulta ng investigasyon bago matapos ang buwan ng Disyembre. Requirement kasi sa pre-charge investigation that the respondents submits their counter affidavits. While hindi ho yun ganun sa NBI. Hindi ganun. So, Okay. yun lang naman. So, ibig sabihin parang ito ang isa sa mga nagpapabagal din sa inyo. Yes. Dahil si NBI, hindi niya naman requirement yun. The requirement. Ano man ang magiging resulta ng investigasyon, sinabi ng IAS na nasa pagpapasya na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang gagawing aksyon ng mga pulis na sangkot sa kaso. Well, he's the commander-in-chief. Yes. He's the chief So, executive. meaning to say, it can be done. Well, the law allows that. His constitutional powers are allowed that. And you cannot do anything about it anymore dahil under the authority kayo of the President. Of course. We are just instruments ng policies ng President. Bukod sa kaso ng CIDG 8 personnel, inaasikaso rin ng PNP-IAS ang mahigit sa 2,000 kaso na may kinalaman sa paglabag sa Police Operational Procedure. 700 na rito ang napatunayang lehitimo ang operasyon habang 29 naman ang isinailalim na sa summary hearings. There are more than 400 cases na tinitignan namin ngayon na medyo suspicious kami. Maybe hindi ito ng laban, maybe. Sa ngayon ay nasa 700 lamang ang tauhan ng IAS na higit na bababa kumpara sa 5,600 na dapat nilang bilang upang mas mapabuti ang kanilang tungkulin. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Wala namang nakikitang massive human rights violation ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa isinagawa nilang random investigations sa 25 death under investigation cases. Ito ang balita ni Grace Cassie. Dumaraming bilang ng mga napapatay sa bansa bawat araw, walang nakikitang massive human rights violation ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay DILG Assistant Secretary Epemaco Densing III, pumili sila ng 25 random cases mula sa 1,831 death under investigation cases ng PNP. 23 sa mga ito ay napatunayang legitimate police operations matapos na tumugma sa isinagawa nilang independent human rights investigation, habang ang 2 naman ay pinasa sa ilalim sa reinvestigation. Any police operations will have always an indication of police operations. But indicatively, is it massive? It's not. There is indicative inference that there is
there is no massive human rights violation. In fact, on the two cases, Hindi naman inaalis ng ahensya ang posibilidad na mayroon pa ring human rights violation sa kabuuan ng 1,800 cases kaya patuloy silang magsasagawa ng investigasyon. Inirekomenda rin ng DILG ang pagbuo ng PNP manual sa pagsasagawa ng operasyon, paggamit ng body camera sa lahat ng police operations, pagsasailalim sa mga pulis sa human rights seminar at gawing major subject sa police operation ang pangangalaga at kahalagahan ng human rights. Samantala, sinabi rin ng DILG na sa harip na extrajudicial killings o EJK, gagamitin nila ang terminong extralegal killings o ELK, kaugnay sa mga naitatalang kaso ng pamamaslang. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagsampa ng reklamo sa ombudsman laban kay Pangulong Rodrigo Duterte ang self-confessed hitman na si Edgar Matubato kaugnay ng umano'y mga pagpatay ng Davao Death Squad o DDS. Ngunit giit ng Malacanang, harassment lamang laban sa Pangulo ang layo ng hakbang. Ito ang balita ni Monokson. Ang Davao Death Squad na binuo umano ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan ng pagkamatay ng maraming tao simula noong 1988. Batay sa inihaing complaint affidavit ni Edgar Matubato sa opisina ng Ombudsman kanina, lahat umano ng ginagawa ng Davao Death Squad ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Duterte noong siya ay alkalde pa lamang ng Davao City. Sinabi rin ni Matubato na lahat ng mga pagpatay sa high-profile target ay personal na sinasaksihan ni Duterte. Nais rin ni Matubato na makasuhan ng murder, kidnapping, paglabag sa Anti-Torture Act at paglabag sa karapatang pantao ang Pangulo. Ngunit ayon sa Malacanang, harassment lamang ang reklamong inihain ng kampo ni Matubato sa Ombudsman. Layon lamang nitong ilihis ang atensyon ng Pangulo sa pagganap nito ng kanyang sinumpaang tungkulin sa bayan. Una na rin anilang binaliwala ng Ombudsman ang nauna nitong pagsisiyasat sa umano'y Davao Death Squad na nagsasangkot kay Pangulong Duterte nung ito pa ang Davao City Mayor. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Isusulong naman ng isang mambabata sa mababang kapulungan ng Kongreso na maisama sa mga probisyon ng death penalty reimposition bill ang human trafficking cases. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Malaki ang posibilidad na maikonsidera ng plenaryo ng Kamara ang panukalang isama ang mga kaso ng human trafficking sa mga krimen na sasakupin ng isinusulong na death penalty bill. Ayon kay ACT-OFW Party List Representative Anisito Bertist, partikular na dapat mapabilang sa proposed bill ang mga probisyon na nasa ilalim ng Republic Act No. 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Lalo na dito ang mga kaso ng pagkuha sa mga kabataan o menor de edad na ginagawang sex slaves o kaya naman ay kinukuhanan ng mga body organ. Trafficking of minors para gamitin sa mga terrorist acts, mga armed rebels, diba? These are the things that dapat i-insert at hindi dapat kalimutan sa kung isusulong talaga natin ang death penalty. Sa kabila nito, sinabi ng mambabatas na kailangan pa ring maidetalye ang nilalaman ng panukalan na target maisulong kapag naisalang na sa plenaryo ang death penalty reimposition bill. Meron silang tinatawag na supermajority pero hindi rin alam ang temperatura kung lahat ba yan ay boboto. So kaya nga sa susunod na taon na natin siguro pagbobotohan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Iginiit naman ng ilang senador na mas dapat tutukan ang pag-amyenda sa judicial system sa bansa sa halip na isulong ang panukalang ibalik ang pagpapatupad ng death penalty at pababain ang age of criminal liability sa mga kabataan. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Bagaman aprobado na sa House Committee level ang substitute bill para maibalik ang death penalty sa bansa, sisiguruhin ng mga senador na miyembro ng Liberal Party na hindi lulusot sa Senado ang kaparehong panukala. Ayon kay Senate President Pro Tempore Senator Franklin Drilon, hindi sila kumbinsido na death penalty ang sagot sa problema ng paglaganap ng krimen sa bansa. The LPs in the Senate will not vote in favor of the reimposition. We are against the reimposition of death penalty.
whatever is the offense or the offenses covered, whether drug-related, cases of violations of the Comprehensive Dangerous Drugs Act or other heinous crimes, I am against death penalty. Ayon naman kay Liberal Party President Senator Kiko Pangilinan, mas dapat tutukan ang pag-amyenda sa judicial system at pataasin ang conviction rate o ang pagpapanagot sa mga nasasangkot sa mga krimen. Samantala, bukod sa death penalty, mariin ding tinutulan ni Senator Risa Hontiveros ang pagpapababa ng age of criminal liability sa 9 years old mula sa kasalukuyang 15 years old. Sa halip na babaan ang edad ng criminal liability, dapat anya ay palakasin na lang ng pamahalaan ang educational at rehabilitation programs na tiyak pakikinabangan ng mga kabataan. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Handa na si Vice President Leni Robredo na maging boses ng oposisyon matapos ang kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Robredo, nais niyang maiparating sa Pangulo ang mga hinaing at pagtutol sa ilang hakbang gaya ng panukalang ibalik ang death penalty sa bansa, pagpapababa sa age of criminal liability sa mga kabataan at umano'y mga kaso ng extrajudicial killings. Unifying siguro the voices of dissent. Hindi ito opposition against the administration per se, pero opposition against certain policies of the administration we do not agree with. Mariin ding itinanggi ni VP Robredo na siya ang nasa likod ng napaulat na Aos Duterte plot at tiniyak ang patuloy na suporta sa mga polisiya ng administrasyon na hindi labag sa kanilang mga ipinaglalaban. Iniutos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbuo ng 25-member Consultative Commission na magsasagawa ng pag-aaral at konsultasyon sa mga probisyon ng 1987 Philippine Constitution. Partikular na pag-aaralan ang mga probisyon na may kinalaman sa istruktura at kapangyarihan ng pamahalaan, local governance at economic policies. Magmumula sa iba't ibang sektor at itatalaga ni Pangulong Duterte ang mga magiging miyembro ng komisyon. Una nang hinikayat ng Pangulo ang Kongreso na simulan na ang pagbalangkas sa magiging sistema ng isinusulong na federalism form of government. Susunod sa ito ang balita. Armed Forces of the Philippines Vice Chief of Staff Lieutenant General Glorioso Miranda itinalagang Acting Commanding General ng Philippine Army. Pangulong Rodrigo Duterte may state visit sa Cambodia at sa Singapore sa susunod na linggo. Panukalang magkaroon ng sariling bangko ang Filipino migrant workers, inaprubahan na ni Pangulong Duterte. Itinalaga na bilang Acting Commanding General ng Philippine Army si Armed Forces of the Philippines o AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Glorioso Miranda. Si Miranda ang humalili sa nabakanting pwesto ng dating Army Chief at ngayon AFP Chief of Staff Lieutenant General Eduardo Año. Ito ang balita ni Brian De Paz. Pinangunahan ni Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana ang change of command ng bagong liderato ng Philippine Army. Isinagawa ito sa General Headquarters ng Philippine Army sa Fort Bonifacio, Taguig City. Pinalitan ni AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Glorioso Miranda ang dating hepe ng Army at ngayon AFP Chief of Staff Lieutenant General Eduardo Año. Si Miranda ang ika-58 Commanding General ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Sina Lieutenant General Año at Miranda ay magkaklase sa Philippine Military Academy Class 1983. Nagpasalamat naman si General Año sa suporta ng mga kawani ng Philippine Army sa panahon ng kanyang pamumuno sa 85,000 strong army. Tumayong acting AFP Chief of Staff si Miranda matapos na magretiro si General Hernando Iriberi noong Abril bago matapos ng termino si Pangulong Benigno Aquino III. Sa Oktubre 2017, nakatakdang magretiro sa serbisyo si Miranda alinsunod sa mandatory age of retirement na 56.
Nagpapasalamat rin si Lieutenant General Miranda sa tiwala ng Pangulong Rodrigo Duterte at Secretary Lorenzana sa kanya at tiniyak ang suporta sa kampanya ng Commander-in-Chief kontra illegal na droga. It's not a matter of the length of the service or time, but I think there are a lot of ways in order to accomplish this. We observe first, okay? Then it's only then when we need the necessary adjustments, so to speak. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Fort Bonifacio, Taguig City. Bibisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Cambodia at Singapore sa susunod na linggo upang isulong ang pagpapatibay sa ugnayan ng Pilipinas sa dalawang bansa. Paghahanda na rin ito sa nakatakdang chairmanship ng bansa sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Bago matapos ang 2016, biyabiyahe sa dalawang Southeast Asian countries si Pangulong Rodrigo Duterte. Mula December 13 hanggang 14, pupunta ang Pangulo sa Cambodia para sa isang state visit. Dediretso naman ito sa Singapore sa December 15 at mamamalagi doon hanggang December 16. Makikipagkita si Pangulong Duterte kay Cambodian King Norodom Sihamoni at may bilateral meeting sa Prime Minister na si Hun Sen. Ayon sa Department of Foreign Affairs, posible ring mapag-usapan dito ang issue sa South China Sea. Well, the South China Sea issue could be raised, in the President's talks with the Cambodian Prime Minister Hun Sen, maybe under the ambit of regional defense and security issue. Sa Singapore naman ay nakatakda rin ang bilateral talks sina Pangulong Duterte at Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. Isang state banquet din ang inihanda para sa kanya ni Singapore President Tony Tan Keng Yam. Layunin din ng dalawang state visit ang pagdalaw sa Filipino communities, pagpapaigting sa defense-security relations, bilateral trade, kapakanan ng mga Filipino migrant workers, cultural tourism relation at iba pa. Ang biyahe ng Pangulo sa mga bansa sa Asia ay bilang paghahanda na rin ng pamahalaan sa nakatakdang chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Both trips form part of a series of the President's introductory visits to neighboring Asian countries. Una nang bumisita si Pangulong Duterte sa ibang bansa sa Southeast Asia tulad ng Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei at Laos. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inaprobahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtatatag ng bangko na magbibigay serbisyo para lamang sa mga Filipino overseas worker. Ito ang balita ni June Garin. Magkakaroon na ng sariling bangko ang overseas Filipino workers sa iba't ibang bansa matapos aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang pagtatayo ng Workers Bank. Ito ang sinabi ni Budget Secretary Benjamin Diokno matapos ang kanilang pagbisita sa Filipino community leaders dito sa Paris, France. Ka-approve lang po namin nung recent cabinet meeting, nagtatayo po tayo ng sariling bangko for workers. Workers Bank, it will be a subsidiary bank ng Land Bank initially for the OFW, pero lahat ng workers pwede naman gumamit nun. Layo ng Workers Bank na padaliin ang proseso ng remittances at iba pang transaksyon ng mga Pilipino sa ibang bansa. Pwede rin silang maging shareholders at magkaroon ng sariling credit facilities. Ang pagkakaroon ng sariling bangko ng mga OFW ang isa sa mga ipinangako ni Pangulong Duterte sa mga migrant Filipino worker noong panahon ng kampanya. Yung mga nagtatrabaho para magpadala ng pera sa kanilang mga pamilya, sila po talaga yung tumulong sa atin. That's why ganoon na lang po yung pasalamat namin sa mga OFWs. At ganoon na lang din po ang aming pag-maintain ng relationship dun sa mga social media patriot partners of the President. Positibo naman ang ating mga kababayan sa Paris sa proyektong ito. So yun, lalo na yung sa bangko at pagre-remittance natin kasi para naman sa kapakanan ng overseas Filipino workers. Maliban sa OFW Bank, kabilang rin sa ipinangako ni Pangulong Duterte ang pagkakaroon ng Department of OFW at mamanduhan ang lahat ng Consul Generals na tingnan ang kalagayan ng mga Filipino sa kanilang nasasakupan at magbigay rin ng libreng ticket sa mga inaabusong Filipino. June Garin, UNTV News and Rescue, Paris, France. And for the news abroad, preparations are underway in Washington, D.C., 43 days ahead of the inauguration of President-elect Donald Trump.
James Buntuyan reports. Days ahead of United States President-elect Donald Trump's inauguration, preparations were underway on Thursday at the Capitol building grounds and near the White House grounds. Construction of the inaugural platform on the west front of the Capitol was going according to plan and budget with 43 days to the ceremony. Construction of the platform to be is expected to be completed by January 15th. We're on time and on budget. I'm not sure we'll do a whole lot better than that, but this is one of those projects that definitely has to be on time, and you always want to be on budget, and we are. District of Columbia officials are expecting around 1 million people for the inauguration and events surrounding it. This number is less compared with those attending Obama's first inauguration in 2009. A record 1.8 million visitors flooded the city to see Obama take the oath of office the first time. There'll be almost 250,000 people that will be ticketed. 1,600 of them on the platform, maybe as many as 1,000 in the bleacher area, and then another 240,000 or so that will come through magnetometers. More than 135,000 people have said they would take part in a march for women's rights the day after the ceremony. Trump is expected to move into the White House on January 20th after he is sworn in as the 45th President of the United States. James Buntuyan, UNTV News and Rescue, Washington, D.C. And in Bolivia, authorities detained on Thursday the son of one of the partners of airline Lamia, the plane that crashed last week in Colombia and killed nearly all members of Brazil's Chapecoense soccer team. Efren Castillo has a full story. Las autoridades bolivianas arrestaron el jueves el hijo de uno de los socios de la línea aérea Lamia, cuyo avión se estrelló la última semana en Colombia y mataron cerca todo el equipo de fútbol de Chapecoense del Brasil. Gustavo Vargas Villegas, que también es el director del Registro Aeronáutico Nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, es el que se firmó en el avión. DGAC se ha aprendido hace unos minutos al señor Gustavo Vargas Villegas, exdirector del Registro Aeronáutico Nacional, por los ilícitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes. Las oficinas de la DGAC en la ciudad de capital de La Paz fueron redadas, incluidas las oficinas de Vargas Villegas. Los procuradores de Brasil y Colombia llegaron a Santa Cruz para aprender sobre las investigaciones realizadas en Bolivia para hacer que el proceso fuera más eficaz. Se va a seguir citando a algunas personas o servidores públicos para que puedan brindar información. El gobierno de Bolivia ha sustituido la gestión de su autoridad de viaje aéreo para asegurar una investigación transparente. Efren Castillo, UNTV Noticias y Rescate, Santa Cruz, Bolivia. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Dalawang 2,573 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Operasyon ng Pasig River Ferry System mas pinalawig ng Interagency Council for Traffic. Libreng shuttle service iniaalok sa mga pasahero sa Guadalupe at Escolta Station. Inauguration ni Donald Trump bilang ika-45 Pangulo ng Estados Unidos sa January 20, pinaghahandaan na sa Washington, D.C.
Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, magiging maulan ba tayo ngayong weekend? Magandang gabi, Aton Reggie, sa ating mga kasambahay. Ayon sa Pag-asa, maaari magkaroon tayo ng mga pag-ulan dyan sa may Northern Luzon this weekend dahil pa rin sa pag-iral nitong tail end of a cold front. Yun ang nakaka-apekto sa lugar na yan. At plus itong pag-iral pa rin itong amihan ng Northeast Monsoon. Pero so far, itong weekend natin, wala tayong na-expect na bagyo na makaka-apekto sa ating bansa, Aton Reggie. Nako, hindi tutuloy na si Monica sa Morong Star this weekend. Sige, ibigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung nga po tail end of a cold front nakaka-apekto sa may eastern section ng Northern Luzon at yung amihan. Diyan naman po sa may extreme Northern Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Cagayan, Isabela at Aurora, makulimlim po at makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Metro ang nalabing bahagi ng Northern at Central Luzon ay makakaranas naman po ng mga pag-ambon. Samantalang sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 28 sa Tuguegarao, Baguio po is 14 to 23 at 31 sa may Puerto Princesa City sa Palawan. Partly cloudy to cloudy skies ng Visayas at makakaranas naman ng mga pagulan, pagkidat at pagkulog, lalo na yung Samar at Leyte area. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, 31 sa Metro Cebu and Tacloban City hanggang 30 degrees Celsius. Yung Mindanao po ay makakaranas ng magandang lagay ng panahon. Yung Caraga naman ay mas malaki ang chance na magkaroon ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 32 sa Metro Davao and Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, ang atin pong sunrise 6:10 a.m. at ang pong sunset 5:27 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na namala. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Delta Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Monokson live. Mon, kamusta mga pupunta ng MOA? Mata-traffic ba? Magandang gabi, Attorney Reggie. Mukhang mangailangan ng mas marami-raming pasensya itong ating mga motorista at mga kababayan na bumibiyahe ngayong gabi dahil halos lahat mga paon ng lansangan ng Metro Manila ay nakakaranas po ng mabigat na daloy ng mga sasakyan. Dito sa may area ng Quezon Avenue, tingnan natin at kamustahin kung ano ang sitwasyon ng traffic. Mukhang pinaubayan na lamang ng MMDA at ng HPG itong intersection ng West Avenue dun sa traffic light dahil nagkakaroon ng kaunting problema. Kahit may traffic light dito sa may area na ito ay nagkakaroon ng build up lalo na dun sa mga sasakyan papunta ng West Avenue. Yung po manggagaling po ng Maynila na mumula po dyan sa may area ng Welcome Rotonda, magkakaroon lamang po kayo ng problema sa inyong biyahe pag kayo ay malapit na dito sa may area ng Pantranco. Heavy traffic na po dahil na rin po dito sa palitan ng stop and go at hanggang dyan po sa pagtawid nyo ng EDSA papunta ng Elliptical Road at dyan sa may Commonwealth ay mabagal po ang daloy ng mga sasakyan. Sa mga manggagaling naman ng Elliptical Road at papunta po ng Maynila, medyo problema na rin po ang area ng Quezon Avenue dahil mula po rito sa may area ng kanto ng West Ave ay mabagal din po ang daloy ng mga sasakyan. Doon naman sa approaching po ng Welcome Rotunda ay nagkakaroon rin ng kaunting pagbagal lalo na po pag nasa may Espanya area na po kayo papunta ng Quiapo dyan sa may Maynila. Yung mga nanggagaling naman po ng area ng Timog papunta po rito sa may Quezon Ave, heavy traffic na rin po magmula po dyan sa may area ng EDSA Kamuning, papasok po rito sa may Timog at Tomas Morato dito po all the way hanggang sa may Quezon Avenue. Ang bukabaan po ng EDSA, northbound, southbound ay moderate to heavy traffic din po tayo dyan sa oras na ito. Kaya po pinapayuhan din natin yung ating mga kababayan, lalo na yung mga bibiyahe po papunta ng probinsya, ang NLEX po at SLEX, wala namang problema, subalit yung papunta po sa mga lugar na yan ay may kaunting pagbagal na po sa daloy ng mga sasakyan. Pinapaalala po natin ang number coding hanggang mamaya pa pong alas 8 ng gabi. Lahat po ng sasakyan, ang plate number nagtatapos sa 9 at 0, bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson. Nag-ulat ng live mula sa Delta Quezon Avenue sa Quezon City. Samantala,
Palalawigin pa ng Interagency Council for Traffic ang operasyon ng Pasig River Ferry System upang matugunan ang mas maraming bilang ng mga pasahero ngayong holiday season. Ito ang balita ni Joan Nano. Inilunsad ngayong araw ng Interagency Council for Traffic o IAC sa pangunguna ng Department of Transportation ang mga bagong serbisyo ng Pasig River Ferry System. Layunin nito na matugunan ang dumaraming bilang ng mga pasahero na sumasakay dito ngayong holiday season. Simula ngayong araw hanggang sa December 31, mas pahahabain pa ang oras ng operasyon ng Pasig River Ferry System na magsisimula ng alas 6:30 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. 40 minuto naman ang pagitan ng bawat biyahe. At upang maserbisyuhan ang bulto ng mga pasahero mula Makati hanggang Divisoria, nagdagdag rin ang MMDA ng express o walang stopover na ferry service schedule simula Guadalupe hanggang Plaza Mexico Station. Nasa 11 coaster na ang maghahatid sa mga pasahero mula sa istasyon ng Guadalupe patungong Uptown Complex sa Bonifacio Global City sa Taguig. Habang ang mga manggagaling naman ng terminal ng Escolta ay maaaring ihatid ng shuttle service patungo ng Chinatown Mall at sa Divisoria. That's about a kilometer away. Convenience ho talaga ng ating mga commuters ang binibigay niyan. And hopefully, magkakaroon ng talagang point-to-point service. Libre ang pamasahe sa shuttle service ngayon hanggang sa February 2017 at pagkatapos nito ay saka pa lamang magdedesisyon ng IAC kung magkano ang magiging pamasahe. Muli namang nanawagan sa publiko ang Department of Transportation na tangkilikin ang Pasig Ferry upang makabawas sa mabigat na traffic sa mga kalsada. Huwag batikusin kaagad, huwag hanapan ng problema. Gamitin natin pagkat makakatulong ito para maibsan ang problema ng trapiko at transportasyon. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Sa iba pang balita, 7 nominee sa pagka-Associate Justice ng Supreme Court ang pasok sa shortlist ng Judicial and Bar Council na isusumite kay Pangulong Duterte. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nagbotohan na kanina ang Judicial and Bar Council para sa bagong shortlist ng mga nominee sa Supreme Court Justice position. 6 sa 7 nominee na nakasama sa shortlist ay mga maestrado ng Court of Appeals sa pangunguna ni Associate Justice Rosemary Carandang na nakakuha ng 6 na boto. Pasok din sa shortlist sina Justices Apolinario Bruselas Jr., Jose Reyes Jr. at Japardi Maampaw na may tig-5 boto at sina Justices Amy Lazaro Javier at Noel Tiham at private lawyer Rita Linda Jimeno na nakakuha naman ng tig-4 na boto. Sa listahang ito, pipiliin ni Pangulong Duterte ang kanyang ikalawang appointee sa Supreme Court at magiging kapalit sa pwesto ni Justice Arturo Brion na magre-retiro na ngayong December 29. Noong Biyernes, 5 nominee ang nakasama sa listahang isinumite kay Pangulong Duterte para sa magiging kapalit ni Justice Jose Perez na magre-retiro na ngayong Miyerkules. Nakasaad sa konstitusyon na kailangang mapunan ang nabakanting posisyon ng Associate Justice ng Korte Suprema sa loob ng 3 buwan. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. At karing kay katamong balitang promdi. Isusulong na ning Department of Health ng Cordillera Autonomous Region ing pamagtupad king total ban firecracker ban king Baguio City. Ining balita ng Grace Doctolero. Nairot ti panagbantay itadagiti pulis ti syudad ti Baguio nga mangiparit iti illegal nga panaglago kadagiti labintador. Daytoy iti panangipatong palday ti agdama nga mangiparit iti panaglako kadagiti labintador ken pyrotechnics nga nagrugi pa idi 2014 ditoy syudad ti Baguio. Numan pay maiparit adda pay la sumagmamano nga mabigbiktima ti pabettek. Ti kunati departamento ti Salon at Cordillera idi napalabas nga tawen adda sa nga pulo ket maysa nga biktima ti pabettek iti syudad ti Baguio nga kaadwan na ket agtutubo. Gapuna ti gobyerno ti syudad panggep na nga ipatungpal ti kompleto nga panangiparit iti panagpabitak ti labintador iti sakop ti syudad. Yun ang inaasam-asam namin aside from the smoking ban, sana pati itong use of firecrackers sa total ban. Not until ma-amend din yun lahat sana ang tutulong sa atin para masiro talaga ang casualties at pag mawala na yung source, no? Kabayatan na,
Rogyan dameten nga kabilang ti abot dagiti mapan nga 5,000 nga paltog dagiti pulis iti Region Cordillera into no December 16. Kasi pag nilagyan mo ng tape yon, may corresponding signature naman yun na countersign. So after the season, titignan namin whether that tape was removed o nasira. Grace Doctolero, UNTV, Damdamag kan Panangalaw, Baguio City. At yan yung katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king katamong bansa. Ako Ifrima sa Longga Gloria, Maya Pabek. Tiniyak ng Department of Tourism na hindi maaabala ang publiko sa pagdaraos sa bansa ng Miss Universe sa susunod na taon. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nagsisidatingan na sa bansa ang ilang kandidata ng prestihiyosong beauty pageant na Miss Universe 2016. Kabilang dito sina Miss New Zealand Tanya Pauline Dawson at Miss USA Deshwana Barber. Bukas, isasagawa ang kick-off party ng beauty pageant sa Pasay City. Lilibot din ang mga kandidata sa iba't ibang bahagi ng bansa bago ang coronation night sa January 30, 2017. Pagtitiyak ng pamahalaan, walang taong maaabala sa pagdaraos sa bansa ng international event. We presented it to President Duterte. That's the first thing he said. Walang isasaradong kalsada, walang itatago na tao. Ipakita natin ang ganda ng Pilipinas that despite of poverty, there is beauty in this country. Wala namang natatanggap na impormasyon ng pamahalaan kaugnay ng mga banta sa seguridad. Samantala, inaasahan namang dadami ang tourist arrival sa bansa dahil sa Miss Universe. This is just one of the ways for us to showcase to the world the hidden treasures of our country. A lot of the unknown destinations will be featured in the final show of the Miss Universe. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nakapako ang atensyon sa mahigpit na magkaribal na AFP Cavaliers at PNP responders sa unang pagharap nila mula nang simulan ang 5th UNTV Cup sa linggo. Inaasahan na magiging mahigpit ang labanan ng dalawang kupunan na parehong tinapos ang kampanya sa first round elimination sa kartang 4-2 panalo-talo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nice pass, Kimball! Good opening round so far by the PNP. Oh, Tolentino. Ratratang umaatikabo ang aabangan sa linggo sa bakbakan ng dalawang mahigpit na magkalaban sa UNTV Cup. Magtutuos ang defending champion AFP Cavaliers at 3-time runner-up PNP Responders sa third game sa University of Makati Gymnasium alas 5:30 ng hapon. Hawak ngayon ng dalawang koponan ang parehas na 4-2 win-loss record. At sa pagsisimula ng second round eliminations, ngayon pa lamang muling magkakaharap ang AFP at PNP. Malakas ang kalaban, so continue effort pa rin, extra effort. Actually, sabi ko sa kanila, hindi tayo mag-long vacation. Kaya continue pa rin practice namin. Magpe-prepare kami especially doon sa depensa. Kasi patas na kasi yung level ng competition eh. At the same time, siguro dadagdagan mo namin yung offense namin especially doon sa half-court set. Mataas ngayon ang moral ng AFP Cavaliers matapos makabawi sa Malacanang Kamao noong nakaraang linggo at patikimin nila ng unang pagkatalo ngayong season sa score na 72-67. Una rito ay tinalo ng Malacanang ang AFP noong October 30. Nandun na ulit yung killer instinct eh. Siguro malaking moral booster to para pagdating ng second round, yung champion na atmosphere namin nandun pa rin. Matatanda ang 2 beses nang nagsagupaan sa finals ang AFP at PNP noong Season 2 at Season 4. Pangungunahan ng responders ni Seasons 1 and 2 MVP Olan the Sniper Umiping at ni Season 4 Finals MVP Boyet Bautista ang Cavaliers. Sa lahat po ng fans ng AFP, mga supporters, lalo na yung sa AFP community, huwag niyo pong kayong magsawa, sumuporta. Sana sa mga susunod ng game, nandiyan pa rin kayo. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Nagsagawa ng cleanup drive ang mga volunteer ng members sa Church of God International sa Big
Tahanga Creek sa Angeles National Forest bilang pagtuwang sa restoration project ng US Department of Agriculture Forest Services. Ito ang balita ni Aloy Kalingasan. May lawak na 650 acres o mahigit 200 at 63,000 hektarya ang Angeles National Forest na nasa loob ng metropolitan area ng Los Angeles, California. Binubuo ito ng diverse appearance at terrain na palagiang dinarayo ng mga hiker, fishermen, experienced backpacker at iba pang great outdoor lovers. A lot of the folks in the inner cities, they live in an apartment complex or a place where they don't have an opportunity to go out in the backyard and barbecue or to play in the grass. Up here, we provide that for them. The stream right behind you, obviously the trees and the natural resources, and enjoying the animals out here as well. At dahil sa dami na nagpupunta rito, mistulang naging tambakan na ng basura ang ilang bahagi nito. Kabilang na rito ang Big Tahanga Creek na matatagpuan rin sa Angeles National Forest. Taon-taon iba't ibang klase ng tao ang dumadayo sa Angeles National Forest at Big Tahanga Canyon para mag-enjoy sa cool waters at beautiful scenery dito. Kaya naman hindi nagdalawang isip ang Members Church of God sa Los Angeles na tumuwang sa Department of Agriculture Forest Services sa restoration project nito sa Big Tahanga Creek. Sama-samang nagsagawa ng cleanup drive sa lugar ang mga volunteers mula sa MCGI. Ito ay upang makatulong sa pagpapanumbalik sa kaayusan at kalinisan sa naturang creek at sa kagubatan. Lubos namang nagpapasalamat ang opisyal ng Angeles National Forest sa pagtulong ng grupo. To the volunteers that helped, thank you so much because our budgets are slimmer than they have been, and we really can use the manpower to come out and help us clean up like this. And I'd like to say that this is your forest. You own this forest, so any way you can help to keep it clean is a good thing. And samantala, nananawagan din si District Recreation Officer Merkel sa publiko na iwasang magkalat sa kagubatan. Aloy Kalingasan para sa Serbisyong Kasambahay. At yan ang ating balita sa sports, entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa iyo, Atty. Reg. Nagdiriwang ngayon ng ika-36 na anibersaryo sa pagsasahimpapawid ang programang Ang Dating Daan o ADD. Bilang bahagi ng selebrasyon, isang worldwide Bible exposition ang idinaraos ngayong gabi sa SM Mall of Asia Arena na may layuning may palaganap ang aral sa Biblia. Sa Itanong Mo kay Soriano segment, magkakaroon ng pagkakataon na personal na makapagtanong kay Brother Eli Soriano ang mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Magbalik tanaw naman tayo kung paano nagsimula ang the longest running religious TV program sa Pilipinas na Ang Dating Daan o ADD. Narito ang report ni Monokson. Taong 1980 nang simulang marinig ang programang Ang Dating Daan sa DWWA. 30 minuto lamang na umere ang programa sa naturang istasyon. Dahil sa mga sulat at tawag na natanggap, ay nag-extend ng airtime ang programa. Matapos ang isang buwan, napabilang si Brother Eli Soriano sa programa ni Don Manolo Favis na Genius Family. Isang programa na binubuo ng iba't ibang mga sekta ng relihiyon na nag-uusap sa mga isyu ng pananampalataya. Taong 1983 nang magpasimulang maisa telebisyon ang programa sa pamamagitan ng pasilidad ng IBC-13. Ang Dating Daan program ay nagpasimula na pinapatakbo ng 3 tao. Si Brother Eli na siyang host ng programa, si Kuya Daniel Razon bilang director, cameraman at editor, at si Sis Luz Cruz bilang researcher. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin lubusang nakikilala ng mga tao ang programa. Daan mo saan? Dating daan na? Aha. Anong klaseng daan? Kasi sabi niyo. Anong daan? Dating daan saan? Aha. Dating daan? Ako.
Ewan, hindi ko alam. Kayo po. Dating daan ako. Anong dating daan? Sa kabila ng mga pag-uusig at paninira ng iba't ibang mga kaaway, sinundan ng mga tao ang programa hanggang sa makarating ito sa RJTV 29, SBN Channel 21 at ngayon sa UNTV 37. Alam mo ba yung programa ng dating daan? Gabi-gabi ko pinapanood dyan eh. Oo, siyempre naman. Gabi-gabi kong manonood eh. Actually, nainganyo ako sa mga sinasabi niya tungkol sa salita ng Diyos. Yes. Actually, pinanonood ko yan. No? Yung kay Brother Eli naman, actually, almost every night nanonood ako niyan after the office hour kasi yung mga expose niya talaga naman is according to the Bible. Maraming gustong humadlang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Subalit hindi ito napigilan at sa ngayon, maririnig na sa 6 na kontinente sa buong mundo ang programang Ang Dating Daan. 24 hours a day, 7 days a week sa pamamagitan ng satellite at internet. At ngayon, sa pagdiriwang ng ika-36 na taon ng programang Ang Dating Daan, lalo pa nitong paigtingin na marinig ng mas maraming mga tao ang balita ng kaligtasan. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi na lamang sa Pilipinas, tanyag ang programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano dahil maging sa ibang bansa ay tinututukan na rin ito ng ibang mga pinuno ng ibang grupo ng pananampalataya. Ito ang balita ni RC Reyes. Escuché, me quedé impactado, lo cual ya en esos momentos yo me interesó y comencé a averiguar en dónde quedaba, dónde estaba, si funcionaba acá o en otro sitio, ¿no? I heard Brother Eli through Bible exposition CDs and Truth in Focus. Liguei o canal rural e vi esse homem falando. Nunca vi homem que entende mais na Bíblia do que esse homem até hoje. Ilan lamang sila sa mga naging kaanib sa Members Church of God International o MCGI sa ibang bansa matapos mapanood at mapakinggan ang pangangaral ni Brother Eli Soriano sa pamamagitan ng telebisyon, radyo at maging sa internet. Mapapakinggan sa iba't ibang lengguwahe tulad ng Ingles, Portuguese, Spanish, Chinese, Japanese at iba pang wika ang mga programa ni Brother Eli Soriano na nagsimulang mangaral sa Pilipinas. Pangako ko sa inyo, may sagot ang Diyos sa Biblia. Kaya naman lalo pang dumami ang mga banyaga na naging taga-subaybay sa pangangaral ng mga salita ng Diyos ni na Brother Eli, katuwang si Brother Daniel Rason. Bagamat tumagal na ng taon o di kaya ay dekada, ang ilang mga pastor na naging kaanib sa Members Church of God International o mas kilala sa Ang Dating Daan, hindi pa rin ito naging hadlang sa kanila upang baguhin ang kanilang mga dating paniniwala. Antes de conocer a Camino Antiguo, duré unos 20 años predicando como pastor también a muchas personas que fueron engañadas. Gracias a Dios ya puedo llevar una palabra a las personas sin quitarles un peso, sin quitarles cualquier moneda. Y yo vi este programa del Camino Antiguo y me senté inmediatamente y la prédica y la enseñanza era muy diferente y la verdad que me llamó la atención. Lubos namang nagpapasalamat sa Diyos ang mga naging miyembro ng samahan dahil sa mga natutunang aral na nakapagpabago ng malaki sa kanilang pamumuhay. Sa 36 na anibersaryo ng The Old Path, El Camino Antiguo o Camino Antiguo o ang Dating Daan, inaasahan pa ng Members Church of God International na mas lalawak pa ang maaabot ng programa sa iba't ibang panig ng mundo at makapakinig ng mga salita ng Diyos. RC Reyes, UNTV News and Rescue, Latin America.
Happy weekend Happy mga kasambahay weekend. at Happy sa anniversary. happy Happy anniversary sa mga anniversary. members of Dating-daan. Church of God International na nagse-celebrate ngayon ng 36 years ng ADD o ang Dating Daan program. Longest running TV show and radio show yan. Really religious TV show. So, happy anniversary. Napakarami ng pioneer niyang yung programang yan, di ba? That's right. Kaya tayo nandito because yung mga inumpisahan ng programang yun. That's true. That's right. Okay. Happy anniversary ulit at happy weekend. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.